Be advised, the opinions and views of the host and guest do not reflect those of the station. Masantos siya sa labid si kayo amin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahing gabi sa Tibok Mindanao, Visayas, ug sa Luzon. Ito po ang Republika at ako, si Eric Espina. Alam niyo po, tayo ay kinikilala na bilang tinatawag nilang capital daw ng texting sa buong mundo. Ewan ko lang kung totoo yan. Dahil meron namang People's Republic of China na halos 1 billion sila. Ewan ko lang kung pag nag-text naman sila, siguro mas marami sila sa populasyon. May mga ibang tao na nagsasabi, texting republic na raw tayo. Kaya sa mga ganitong mga issue, ang masa po ang nakatutok sa mga ganitong usapin. Dahil ang Pilipino po, kung hindi man nakikinig sa radyo, kung hindi nanonood ng telebisyon para sa kanilang kaligayahan, pampapawi ng mga kalungkutan, sa kahirapan, ang tanging lamang pong nagbibigay kasiyahan sa mga masang Pilipino ay ang telepono o ang texting. Kaya sa gabing ito po ay gusto natin tutukan ano ba ang nangyayari dito sa mga telco companies at bakit parang yumayaman ng sobra-sobra ang mga telco companies at bakit ang ating masang Pilipino, ang pangkaraniwang Pilipino ay palaging nahihirapan naman. Merong mga drop calls, ninanakaw daw yung mga load nila, yung mga ganitong simpleng usapin pero malapit po sa puso ko at malapit din sa ating panauhin ngayong gabi. Kaya nagagalak po ako na ibalik muli ang aking guest, walang iba kung hindi si Joey De Venecia. Salamat Eric at I'm greeting ang ating mga nakikinig sa your very popular station. Thank you. Salamat. Okay, Joey, unang tanong. Ang NTC ba, ginagampanan ba ng NTC yung trabaho nila? Well, ginagampanan nila ang mga kailangan nilang gawin. No? Kaya lang, yung mga order nila na dumadaan sa mga public hearing para sa kapakanan ng mga gumagamit ng mga cellphone na sinasabi na natin, or internet, ay hindi po nila ini-implement yung order. At yan po ang laging nating kine-question. Bakit in-issue mo na yung order, kalang hindi mo ini-implement? Hindi sinusunod? Hindi po sinusunod. So, yun po ang nagiging problema. Kaya po yung the last time bago tayo nagkita, sinabi ko sa inyo na kinasuhan ko yung mga telco companies sa RTC at kasi meron ng order na dumana ng public hearing na ibaba yung text messaging by 20 centavos. 20 centavos? 20 centavos per text message. Isipin mo na kung 1.5 billion. That's a true number. 1.5 billion ang text messages kada araw. A day? Sa Pilipinas. There's about 97 million SIM cards sa Pilipinas. No? Okay. Now, huwag naman natin sabihin yung mga maliliit na bata meron cellphone. No? Kaya lang marami sa atin gumagamit ng dalawang telepono. Dahil mahina ang coverage or walang coverage sa ating ginagampanan. So, napakalaking bagay ito. And yung 20 centavos na yan, pag i-translate mo yan, sabihin nila, ay, maliit na bagay lang yan, Joey. Ano ba naglalaban yung 20 centavos na yan? Maliit na bagay lang yan. Kaya merienda lang yan dito sa Maynila. Kaya lang, actually, that translates to about 300 or up to 500 pesos a month per customer of savings. Now, kung nasa probinsya ka, malaking bagay na yung 300 pesos to 500 pesos a month. Pero Joey, looking at it on the other side, sabi nila maliit yung 20 centavos. Pinapatulan nga ng mga telcos yung 20 centavos. Ibig sabihin, mahalaga sa kanila yung 20 centavos na yan dahil dagdag kita sa kanila ito .
Isipin mo na kung... Mayaman na nga yung telcos, pinapatulan pa yung 20 centavos. Oh. Kung 1.5 billion text, 20 centavos, Yes. 300 million pesos a day Precisely. ang kita, no? So, hindi lugaw yun. Hindi po lugaw yun. Exactly. So, marereflect yun sa stock price nila. Ngayon, maitanong ko naman sa iyo, sa pagkaalam mo, dahil yung tenga mo nasa lupa, ano, marami kang kilala, nandiyan ka na rin sa, sa ganitong klaseng negosyo, no? May mga NTC members ba na pwedeng kausapin, pwede bang masahiin, na minsan pwede bang ayusin natin ito, ganon. Kaya minsan hindi napapatupad yung mga utos. Hindi lang ngayon, kung hindi baka noon pa. Well, una-una siguro sa akin, napaka-importante kasi posisyon yan. Kasi tawag niyan, NTC, di ba? National Telecommunications Commission. Kasi minsan, baka nagiging commission, ano? Ang focus ng mga tao doon, commission. Nangungumission sa telco. Sa ko lang, nagtatanong lang ako, ano? Oh. Hindi ko naman siguro, huwag na natin ko-comment doon. Kasi, okay, sige. But napaka-importante yung posisyon ng NTC Commissioner at saka Deputy Commissioners niyan. Okay. At mismo galing sa Office of the President. Yes. Yung appointment na yan. No? Hindi galing sa DOTC yan, ang NTC, separate. Under the Office of the President Under talaga? the Office of the President. So, ang Presidente talaga, ang pwede, kung meron siyang political will, na yung sabihin sa mga commissioner na gawin niyo yan, implement niyo, then pwedeng mangyari yan. Kaya lang kung mapabayaan po ng presidente natin yan, wala rin pong mangyayari. Kasi malaki po ang lobby rin ng telcos sa mga commissioners, especially sa mga public hearings. Marami silang resources. Kanino sila lumalabi? Sa NTC? Sa bawat direktor? O sa mga politiko? O kani-kanino? It goes, everybody, sino man ang may impluwensya sa policy at implementation ng ating telecommunications industry, doon ang lobby. Whether sa Kongreso, whether sa Commission, and NTC Commission, or even doon sa mga private advocacy groups. Pag sinabi mong lobby, ano lang yon? Advocacy lang yon? O samot-suring klase ng mga pagkukumbinsi at pagre-regalo at kung ano-ano pang klaseng pagkukumbinsi at para maiba ang usapan? Well, lobbying naman, alam naman natin yan. Maski sa America, legal yan. Oh, legal yan. Legal yan. So, dito rin, I mean, they have maraming ways to convince at saka you put your position, no? Para maintindihan ng yung mga nagdidesisyon or yung mga gumagawa ng batas. No? So, napaka-importante yan. Pati yung mga prangkisa ng ating mga telecommunication companies. Alam mo yung... Dadaan sa NTC dyan. At Kongreso at NTC. Sa Kongreso. Alam mo, sa Pilipinas lang, na ang bayan, na kung kailangan kang pumasok sa telecommunication, dadaan ka sa Kongreso. Meron ka kailangang batas na ipasa sa pangalan ng kumpanya mo para magbigay ka ng telecom service. Congressional franchise. Congressional franchise. Sa ibang bayan, wala naman ganyan. Meron naman silang DOTC doon na pwedeng mag-apply ka na ng lisensya. Pero ito, itatanong ko sa iyo, Joey. Can we rule out the possibility that money can change hands in order to make the advocacy possible for the telcos? Well, ang problema we cannot rule that out. Posibleng nangyayari. Corrupt-laden country tayo. Okay, sige. So, I mean, it goes mahabang tentacles. Kaya dyan nga yung tuwid na daan ng ating presidente. So, dapat sana ituwid ng gusto sa lahat ng mga ahensya. Could it be possible that that's the reason why kaya nilang bastusin yung NTC at hindi sundin yung utos dahil, kayo naman Diyos ko naman, sabihin na lang natin, ang kanilang talent pool ng mga abogado ay marami at well compensated. So mga galing. Hindi ko nasabing mahihina yung mga abogado ng ating gobyerno. Kaya lang, compare mo yung sweldo nila at compare mo yung sweldo ng mga abogado ng mga telco, talagang maraming research and man hours time para maghanapan lang ng legal issue para hindi ma-implement ang order. Ano nangyari doon sa kaso mong pala? Ang nangyari doon ay dinismiss ng RTC. Sinabi kasi nila daw na wala daw sa jurisdiction nila, nasa jurisdiction ng National Telecommunications Commission. Kaya lang meron naman jurisprudence na pag sinabing pag binigay na yung order, pwede mo na
pwede mo nang dalhin sa kasuhan korte. sa korte kasi Yes. binigay na yung order. Oo. Kung pinaplano pa lang nilang magbigay ng order Oo. at pinag-uusapan pa Oo. ang isang idea o conception Oo. para makatulong sa ating mamamayang Pilipino, whether internet yan or telephone calls or drop calls, pag pinag-uusapan pa yan, ang jurisdiction sa NTC. Oo. Kaya pag nagbigay na ng utos ng NTC, Dapat ipatupad na. ipatuwad na. Kaya doon Dinala sa sa korte. RTC Quezon City. RTC sa Quezon City. Doon kasi ang NTC sa Quezon City. Ano ba, na-dismiss ka agad sa Quezon City? Na-dismiss kasi Mabilis. mabot na mga 3 linggo. 3 linggo. 3 linggo, oo. So, Mukhang maayos naman. Tinatanong ko lang, maayos ba? alam mo, I hope, Eric, na narinig naman ng at least ng ating mamamayan na merong utos ang gobyerno na ibaba ang text messaging ng 20 centavos. Okay. So, ngayon, I hope... Kailan lumabas ito? Kailan lumabas? Nobyembre po, lumabas ang order. November last year. November last year. Ano na tayo ngayon? Oo. Mag-October na. Hanggang ngayon, hindi pa ini-implement. At sinasabi nila, nakabundle daw yun dun sa mga freebies ng mga telcos, yung mga promotions. But you know, Eric, alam naman natin yung mga promotions, hindi naman forever yan eh. Correct. I challenge them. Kasi bigyan nila yung promotion na yan sa during Christmas Hindi time. nila pwedeng ibigay yan. Hindi talagang malulugi. Matatalunod daw Hindi sila. talaga. Oo. No, and yung promotions is supervised by the DTI, Department of Trade and Industry. That's only like good for 30 days. Ngayon, tanong ko, hindi ba pwedeng makialam ang DTI dito? Well, they can implement yung 30 days, kaya lang meron na naman bagong promotion. Bago na naman twist. I'm saying, as a consumer, pupunta ako sa DTI. Sabi ng NTC, kailangan babaan na yung binabayaran ko. Bakit hindi sinusunod ng mga telcos? Pwede ba, as an ordinary consumer, can we explore the possibility of an ordinary individual going to DTI and saying they're not enforcing this price regulation? Kasi pricing is, I don't know, part of DTI. Kasi andyan yung mga massive promos na ginagawa nila. Na buwan-buwan merong promo. So technically, pwede nila sabihin na ito naman may promo naman. Araw-araw may promo. So there's no more need to prove the fact na binaba namin ng 20 centavos. But ang implementing order ng NTC is sabihin... It's not for a promo eh. It's not for a promo and sabihin, ibaba yung 20 centavos and secondly, sabihin mo sa akin, ilan bang text messaging ang dumadaan sa inyo? Para mabilang namin kung ilan, para makwenta namin talaga kung magkano yung value nyo. Pero kung ang utos for everybody, it should not go through a promo. Bakit kailangan ipopromo mo kung it's already supposed to be an application for every user? Yeah. Ang magandang nga sana, ibigay yung 20 centavos, hindi ka na kailangan mag-promo. Hindi mo na kailangan mag-promo. Kung talagang mabait ka, at saka sobrang laki naman ng kita, pwede ka magpa-promo paminsan-minsan. Correct. Which is definitely naman, ang promo naman, dapat talaga paminsan-minsan lang yan. So, especially if you have a new service, gusto mo magpa-promo, yun. So Joey, what is now the status? Kumikita sila from November up to this day. Opo. Malapit na mag 1 year. Oo. Well, it is consistent. Kasi example, in 2009, meron rin order ng NTC na yung billing natin is yung pagtawag mo, kada minuto, ibaba, bali kada segundo or every 6 seconds. Okay. Hanggang ngayon, since 2009, RTC, Court of Appeals, hanggang ngayon, nasa Supreme Court pa. Ngayon, hanggang ngayon, 1 minute pa rin. So, every time nag-drop ang call natin. Considered 1 minute yan? Considered 1 minute. So, pag tumawag ka, Eric, in fact, tinest ko ito, pag tumatawag tayo, 30 seconds lang naman tayo nag-uusap. Considered 1 minute na yun? Considered 1 minute na yan. Sometimes, 20 seconds, considered 1 minute. Ang masakit pa, kung nag-drop ang call mo in 5 seconds, 1 minute na 1 minute na yun? Especially ngayon, nag-upgrade ang some of the telco companies, kaya masama ang service, di ba? So, every time nagtawag ka, it takes 10 times to make a call. So, dito sa RTC ngayon, you did not go into the Court of Appeals anymore? You didn't go to the Supreme Court? We just filed a motion for reconsideration. Reconsideration muna? Kasi yun ang proseso. Okay, Kaya after that? wala pang final decision ng RTC on the final dismissal. Dinismiss, we filed the motion for reconsideration. Ngayon, inihintay na lang namin kung anong resulta ron. Same judge pa din? Same judge pa rin. Kaya lang, hindi ako pwede pumunta ng Court of Appeals hanggang mayroong final executory. Ano pangalan ng judge? Si Judge Ralph Lee. Judge Ralph Lee. Ayan, para alam po ng publika, yung Judge Ralph Lee ng Quezon City.
Oh, Ayan. masigasig na judge po yun. Okay, pero kailangan alam niya na alam din natin kung ano pangalan niya dahil parang lumalabas, hindi siya naapektuhan doon sa texting yata eh. Iba yata mundo niya dahil hindi yata siya nagte-text. Kaya parang okay lang sa kanya, hindi niya tinututukan itong kasong ito. Eric, kasi kailangan mo tingnan yung buong picture eh. At the end of the day, as sinabi ko nga, that's 300 to 500 pesos a month savings per subscriber. So if there's 70 million to 75 million subscribers in the Philippines, ang lami mo nang pwedeng, malaking tulong na yan. Even do sa mga Metro Manila subscribers. You know, pwedeng gamitin para saan yung savings. Hulog sa babae, pamasahe sa eskwelahan, libro, medisina. So, yung mga style na ginagawa ng iba, yung mga missed call, charge din yun. Ay, yung mga missed call na yun? Hindi. Yung call na yun, 1 minute yun. Hindi, kunyari, di ba, may tatawag sa'yo, tapos papatayin niya, hindi niya tinuloy yung tawag. Ang sabi daw, I don't know, you can correct me, ang sabi ng mga telcos, ginamit mo yung sistema, may bayad ka pa rin. May bayad ka at 1 minute na yun. 1 minute pa rin yun kahit miss call. Miss call. Kasi ang alam ng publiko, pag nag-miss call ka, walang bayad kasi hindi ka nakapag-salit. Hindi. Mabuti yung malinaw. Alam ng publiko yun. Binabayaran mo, at least 1 minute, no? 1 minute yun, bayad yun. Kaya problema kung miss call ka na, Eric. 1 minute na yun. Sayang. Kailang gusto ko ikaw tumawag sa akin para hindi ako gumastos. Normally, di ba? Hindi, because the misnomer or the misconception is that pag nag-miss call, ay, walang bayad yun, nakalibre ako. Yan. Which is what the public does not know. Yeah. Yung pala, bayad nila yun. Bayad na yun. And siguro, another example, no? Aside from, because we're talking about texting, yung ating load, walang Bakit ninanakaw yun? Yun, common problem yan. Yun ang sabi ng publiko. I'm quoting, I can hear it from my drivers, from my mates, to everybody. As they say, Eric, in fact, may FGD nga dyan eh. Na verbatim yan ang word na ginamit eh. Ang sinasabi nila, it's like a service cost. No? Kunwari, especially padala lang kita na bumili ka ng load. Hindi ka naman namin binawasan for nothing. Pinadalang kita ng ringtone, di ba? Hindi mo naman ginamit yung ringtone. Kung type mo yung ringtone. Minus yun. Kung hindi mo naman yung type ng ringtone, tsaka wala ka naman order na ringtone, bakit ka babawasan ng 15%? No? Yun ang normal. Hindi ba pwedeng i-block yun? Di ba? Dapat pwede mong i-text yan na i-block yan, di ba? No, you have to complain. Ang problema, ang laki-laki ng mga telco, ang rami-rami gumagamit, who do you complain to? And they don't care if you're just Juan de la Cruz. Mahirap. Ako, kailangan pa ako tumawag sa mga kaibigan ko doon sa taas doon para checkin lang yung bill ko. Kasi one time, yung data charge ko umabot ng 45,000 eh. Hindi ko alam pala. Nag-abroad ka ba? Ha? Nag-abroad ka ba? Nag-abroad ako. Okay, patong-patong kayo niyan. Kaya lang, ang problema, naiwan ko yung aking, yung application nakabukas. Yes. Hindi naman in-explain sa akin. You have to shut that off. That I have to shut it off. Di ba? You have to shut. Kasi ang ginawa ko, sinashut off ko yung data. Ang problema, ang nangyari sa akin nakabukas pa rin? Hindi, na-shut off ko nga. Kailangan wala naman pumapasok na text. So sabi ko ba, importante yung text sa akin, kailangan kong makuha yun, no? So ang explanation, and me as being an IT guy, is that yung text doesn't ride on the data, it rides on the voice. Kaya pag nakalibre yung voice mo, dapat yung text mo gumagana. Yan ang problema. Isa rin yan sa mga racket daw eh. Kasi pag roaming ka, patong-patong daw yung costing niyan. Depende sa mga bansa eh. Kasi from one telco to the next telco, abroad daw yan eh. Yes. Ideally, pag pumunta ka doon, bumili ka ng SIM card doon. Yun ang pinaka-idea. That's the best. That's the best. And yun ang mga ginagawa ng ating overseas workers, no? So, meron silang mga SIM cards. So, for each destination that they go to. Bibili ka ng bagong SIM card. Mga bagong SIM card. So, effectively, rather than roaming ka dito. Rather than roaming. So, when you arrive in a particular country, bumili ka ng SIM card doon. Bumili ka ng SIM card doon, yun ang lagay mo sa telepono mo, then local calls na ngayon. Tapos, pag tumawag ka papunta dito, at least okay lang yun. Kasi mas mura yun kesa ganun ba? Kesa kung ikaw nagbabiyahe ka, Eric. Hindi, ganito. Kunyari, yung local SIM card doon, let's say Paris, tatawag ka dito, lalabas, mas mura. Mas mura, syempre. Kesa yung SIM card mo sa Manila. Kesa tawagan kita sa Paris, pag nasa Paris ka, tawagan kita, at saka nasa whoever your carrier is, alam ako, doble gastos. Gastos nun. Kasi ang gastos nun... Pati daw sa akin, may cut pa rin sa akin daw. Hindi, ang gastos nun kasi is, yung tawag ko sa'yo,
tatawag ako, kalang local yung charge ko sa'yo. Kasi tumatawag ako sa'yo kasi local yung number mo. Tapos yung Metro Manila hanggang Paris, i-charge siya sa'yo. Okay. Tapos pag sumagot ka, yung Paris to Metro Manila, may charge, may bayad pa uli sa'yo. Tapos yung Metro Manila, dito sa akin, papunta sa akin, may bayad rin. Kalang yun ang maliit na costing. Kasi local call lang yun. Kalang yung roaming, napakabigat nun. But itong pinaka-unfair sa akin palagay. Yung expiration ng load ay napaka-iksi ang period for dun sa mga maliliit na cost ng texting. Kumari, sabihin mo na, yung mga load, promo lalo na. Hindi, yung load, sabihin mo na 20 pesos. Okay. Or 30 pesos. Yung mga mahihirap natin sa Pilipinas, alam naman natin, maraming mahihirap. Binibili nila yon para sa kanilang, para makakonect lang sila sa pamilya nila. Correct. Pag nasa trabaho sila or emergency or whatever purpose. Ang problema, after you buy it, mag-expire yun in one day. Eh di, kailangan mong gamitin din na sayang na rin yung binayad mong 20 pesos, no? Hindi ba dapat walang expiration yan? Hindi na kailangan ng expiration. Kasi binayaran mo yan eh. Hindi na kailangan ng expiration kasi para bang, Eric, yung pera mo ba sa bulsa mo, may expiration? Nag-expire ba yun na ngayon eh? Wala dapat expiration. In most countries, walang expiration ng load. And in fact, dati, ang sinasabi nila, kasi I brought up that issue with the telco. Sabi na Joey, it's a system, hindi kaya. Sa system, we have to create a pigeonhole para sa kay Eric Espina, just for that load. But everything now is all soft eh. Okay. Hindi na hardware ngayon, software na ngayon. So it's exponential. Wala nang issue. So ano lusot nila doon? Well, ang lusot nila, political will uli ng ating siguro so, wala silang sagot doon sa sinabi mo? Ang sagot, wala na silang sagot. Kaya ang political will na lang na implement na wala nang expiration yung load. And I think some people are talking about So tahimik na sila about that issue? Wala na. So hindi na sila, they're not debating your point, in short? They're not debating my point. Kaya in fact, there are a number of politicians who are saying na yung load daw ay, na dapat tanggalin na yung expiration. Yung matagal ng usapan yan eh. So, but where's the political will? Dapat yun ang pinag-uusapan. Ang problema is that kasi you can't leave it to the NTC eh. O sige, sabihin ng NTC wala nang load. O implement ko na. May order. Is it because the NTC using the Tagalog term parang langaw na nakapatong sa kalabaw lang? So actually the telcos does not respect it. Kasi in short, yung kalabaw dito yung presidente mismo, no? At yung telco, yun yung langaw na nakapatong lang sa kalabaw. Kaya hindi nirerespeto ng mga telcos. Of course, there's another take of that sa mga Tagalogs daw. Ano daw, katawang langaw pero ulong kalabaw. Anyway. Anyway, masasabi ko lang na may pagka-inutil lang NTC. Okay. At alam naman nila na ginagamit ng mga telco lahat ng all legal points. Okay. And will take you all the way to the Supreme Court para hindi lang makaltasan yung kanilang kita. And ang gusto naman ng gobyerno, and I have to give praise to the government. Okay. Because yung 20% reduction ay para makatulong yun sa ating mamamayan. Okay. Okay, words. Those are words. And they actually had public hearings. And they actually had the implementing order. They had the publication and everything. Well, tapos na lahat. Everybody participated. But hanggang ngayon, wala pa rin. Nag-attend ka ba sa mga hearing? Yung mga hearing, nag-attend ako ng mga hearing. Hindi naman sila natutuwa nakikita ka doon. Sasabihin nila, ikaw na naman, Joey. Ba't nandito ka na naman? Siguraduhin mo. Siguraduhin namin. Alam mo, Joey, baka dumating ka eh. Pinapadala namin lahat yung mga magagaling namin abogado dito. Kaya nga, akala ng mga tao sa labas, abogado ako. Hindi po ako abogado. Negosyante lang po ako. But may advocacy. Naintindihan mo kasi. Naiintindihan ko po yung negosyo pong yan. At saka, alam ko na maraming tao makikinabang dyan. There's 75 million customers. Okay. At 300 pesos a day, 500 pesos a day savings. Ang laking bagay, ang laking tulong sa ating mamayang Pilipino. You know, with those numbers, I cannot understand why you cannot exercise political will. I mean, these are your constituency. I mean, this is the people of the Philippines. I mean, you are accountable to them. Why can't you exercise your power, your authority? Nasa tama ka naman eh. Alam mo, ang problema sa gobyerno, and I've never worked for government, but I know people who have worked for government. Pag magtrabaho ka sa gobyerno,
magandang magtrabaho ka sa gobyerno kasi public servant ka. Kaya lang you're also open to anything that can be thrown at you, di ba? Pwede ka bang ma-ombudsman. So palagi ko marami rin natatakot magtrabaho sa gobyerno or magdesisyon. Gusto nila magtrabaho sa gobyerno, kaya lang yun talagang when the decision is needed where it counts. Pwede silang kasuhan ng maski na sino. So, yun ang takot ng a lot of our bureaucrats. I think, Eric, alam mo naman yun. So, But you know, in this case, what you're mentioning is, this is really common sense, ha? And so, when the common sense is so obvious and you do not follow through with it, that's indefensible. It's really indefensible. Anyway, Republica will return after these few reminders.